sa kanyang blonde hair, damit, pati na kilos. Sabi ko na Barbie. Barbing Barbie talaga. Ay sir, for pick up. Ano daw yun? Manika daw eh. Kaya naman ang delivery rider na ito, nalito. Inakalang siya ang manika na ipapakargo. Umalis na yung rider, sir. Na-pick up na yung manika nakaupo dito kanina. Naku, hindi yun. Na-deliver ko na po. Ha? Patay. Nung minsan namang nag-malfunction, siya'y gumalaw at sumayaw mag-isa. Zero. Nariyan ding pinagbenta siya ng balot Penoy. Yun o, may bibili dun o. Dun o. Tara. Yes, mukhang Barbie. Nakakayan tumabi, flawless. Yes, po yung inner child namin nung nakita namin yung si Barbie. Nakakaingit. Ang kinis. Siya si Trisha, ang Batanggenyang Barbie, living in her Barbie world dito sa Batangas City. Hi mga Barbies! Bata pa lang, fantasy na raw talaga ni Trisha na maging si Barbie. Favorite ko po talaga si Barbie. Number one fan niya po ako ever since nung bata pa po ako. Umaabot po sa point na nagkokalat po ako ng mga Barbie stuff. Yung pinakamahal dito is yung dolls. Yung mga malalaki, parang nasa 3,000, 4,000 na rin. Ang theme nga ng kanyang debut o 18th birthday, hindi pa ba obvious? Hey friends, Barbie here. Kaya nung sinimulan niyang mag-vlog, ang kanyang naging paandar, gayahin ang kanyang idolong manika. Nag-start po siya talaga nung 2020. Nagdadub lang po ako. My way or the highway? May mga viewers po na parang nagsawa kasi parang paulit-ulit lang po yung audio. Naghanap pa rin po sila ng bagong concept. Pinanindigan ko na po talagang buhayin si Barbie. Para ma-achieve ang full Barbie fantasy, si Trisha nag-upgrade ng wardrobe. Meron ako beachwear Barbie, casual Barbie, sportswear po. And meron naman po tayong formal Barbie. Nangolekta rin siya ng wigs. Siguro mga 20 or 25. Yung iba po natapon na. At dahil dancer siya, pinanindigan niyang magkilos manika. Sample nga dyan, Trisha. Si Trisha, dancer, and ang genre po is hip-hop and robotics. At bago tayo dalhin ni Trisha sa kanyang Barbie world, ipapasilip niya muna sa atin ang kanyang transformation. Hi mga Barbies! Welcome to my Barbie world. Halika, samahan niyo ako. Sa pagsushoot ng kanyang content, madalas one-man team siya. And dahil nga po graduate din naman po ako ng mass communication, ako na po yung nagdidirect, ako na rin po yung uma-acting, ako na rin po yung nagsusulat ng mga scripts. Mabuti na lang, nariyan para tumulong sa kanya ang kanyang real-life Ken. So kung si Barbie po merong Ken, ako po, si Trisha, merong Kurt. Hi, Barbie. Hi Ken. Wanna go for a ride? Sure Ken. Nahihiya din ako kasi siya nakadamit pang Barbie tapos ako nakapambahay lang. Actually natutuwa ako kasi may nakaka-appreciate sa kanya. Hanggang ang followers ni Batanggenyang Barbie dumami. Full-time job ko na po talaga siya. Maabot din po kami sa like 6 digits. Pero higit pa sa pera, ang ipinagpapasalamat ni Trisha. Si Batanggenya Barbie raw ang naging best friend niya nung may pinagdaanan siyang problema. Dumaan po ako before sa depression talaga. Clinically diagnosed po ako. Hindi na po ako lumalabas ng kwarto before. Hindi na rin po ako kumakain. Gusto ko po mag-isa lang ako before, lagi. Separated na po yung mom and dad ko. Nakatulong rin naman po yung paggagawa ko ng mga Barbie videos kasi kahit papaan po before na divert po ako. Ang pagiging Batanggenyang Barbie rin daw ang tumupad sa pangarap niyang maging artista. Lahat po niyata na audition, nasalihan ko na before. Ang nangyayari po, nire-reject po nila ako. Ang ginawa ko po is through vlogging, nagkaroon po ako ng sarili kong audience. Eh sino kaya ang fantasy ni Barbie na maging leading man? David Licauco. Parang ang galing-galing po niya ka-love team. Sa personality din po, and cute po siya. Ganon? Barda yarn? Standby. Nitong Biyernes, shoot namin si Trisha sa studio para sa karagdagang footage.
pinapwesto namin siya sa loob ng doll box para umaura. Kaya mo ito malikot. Okay, kulang namin si Ken. At may lumabas sa kabilang box. Sino siya? Tiyak na maniningkit ang inyong mga mata sa aming pagbabalik. Meet Trisha. Ang Batanggenyang Barbie mula kasi sa kanyang itsura, pananamit at kilos. Sabi ko na Barbie. Sino kaya ang fantasy ni Barbie na maging kanyang Ken? David Licauco. Parang ang galing-galing po niya ka-love team. Cute po siya. Ang hindi alam ni Trisha, ang delulu niya o ilusyon, tototohanin na natin. Dahil may kinuntsaba kami para siya'y sorpresahin. Walang iba kundi si David Licauco. Patuloy niya yung content creation na ginagawa niya as Barbie because I'm sure marami siyang napapasayang tao. Si David nagtago muna sa isang life-size doll box. Ang alam naman ni Trisha, isushoot lang namin siya para sa karagdagang footage. At laking gulat niya nung may biglang lumabas sa kabilang box. Hi, Barbie. Hello. I'm Ken. Oh, hindi. Flower spray pala. Si David, iniabot kay Trisha ang kanyang regalong bulaklak at Barbie doll. Nagulat ako. Nagulat ako. Katatarang lang po sa akin yesterday. Hindi naman yata. Si Trisha, itinuro kay David ang kanyang manika dance. To be honest, akala ko si Barbie. Forteza yung parang ginagaya, gano'n. Barbie pala yung Barbie doll. Yung bata ako, naglalaro ako ng Barbie. So, Barbie. Hinamon na rin namin ang Barda variant sa aktingan. I thought I might stay here tonight. Why? Because we're boyfriend-girlfriend. To do what? I'm actually not sure, but can I stay here? Kalimutan ko. At para walang selusan, ipinakilala na rin ni Trisha ang nobyo niya kay David. Tama pala aking real life, Ken. Hello, Ken. Akala ko ako si Ken. Ikaw pala, sad. Don't let anything or anyone stop you from chasing your dreams. So galingan mo lang palagi. And I hope to see you there. Ay, thank you po. Thank you so much. May kanya-kanya tayong paraan para i-heal ang ating inner child. Para kay Trisha, yan ay ang pagbuo ng isang mundo na nagpapakatotoo siya sa kanyang gusto. Hindi siya plastic, and it's fantastic! Sa mga mahihilig dyan sa matatamis, tikman ang tradisyonal na mga Pinoy panghimagas na kailangan munang pagdaanan ang pait ng paggawa bago matikman ang tamis at sarap. Sa mga nakakatandang henerasyon dyan, pamilyar sa inyo ang kending ito. Kalimitan kulay cream na matamis at matigas. Dito sa Santa Maria sa Ilocos Sur kung saan ito nagmula, ang paggawa nito ang siya pa ring nagpapatamis ng buhay naming mga Ilocano. Ang tawag namin dito, balikutsa. Ang paggawa ng balikutsa, heirloom o pamanang recipe raw ng pamilya ng Mrs. ni Celestino na si Marilu.
manipod pa di ubingak na mulatak mo nga daytoy ko balikot mo ti trabaho ti naganak kanya ko. More than century na siguro pinagpasapasahan sa mga ninuno hanggang kami ngayon. Kada araw, 3 hanggang 5 trailer ng tubo ang ibinabagsak sa paggawaan ni na Celestino. Pag puno na yung isang trailer, tansyado na namin na meron ng 200 liters yon. Para ma-extract o makuha ang katas ng tubo na siyang pangunahing sangkap ng balikutsa. Isinasalang nila ito sa makinang ito na mas matanda pa raw sa kasarinlan ng Pilipinas. Ibig sabihin, mahigit 126 years old na ang dadapilang ito. Hindi ko na naabutan yan pero may nakikita ako dyan na petsa na may 1884. Kalabaw talaga ang nagpapagana noon ng dadapilan. Noon pag kalabaw ginagamit namin, inaabot kami ng 3 hanggang 4 na oras. Pero para gawin mas mabilis, traktora na ngayon ang ginagamit. Mga 45 minutes hanggang 1 hour na lang. Ang napiga o nakolektang katas ng tubo, isinalang sa isang malaking kawa sa loob ng 3 oras. Para makatipid, ang pinagpigaan ng tubo ang ginagamit nilang panggatong. Yun ang talagang sikreto na para hindi masunog yung niluluto namin balikutsa. Hindi nagkakaroon ng baga ito. At kapag ang mixture para ng salamin, pwede na itong hanguin. Ang nalutong katas ng tubo, pinalamig sa mga banga. Cooling area namin. Tubig yan para mas madali siyang lumamig. Pinapaikot yan para hindi didikit doon sa loob ng banga yung karamel. Ang trabaho itong banga, magiging yung liquid to solid. Ang pinagbanat o yung pinalamig na katas ng tubo. Babanatin ito ng babanatin hanggang ang kulay pulang pinagbanat lumambot at maging puti. Nalagyan namin stainless din na bako na ginawa namin para sa sabitan siya. Ito pinupulsuhan namin. Pag medyo malambot na siya, okay na. Sunod itong kukortihan ng hugis tenga at saka ibibilad sa loob ng 3 araw. Lalagyan na namin sa cellophane. Ang balikutsa na ibibenta, 3 pesos kada piraso. Murang-mura kung tutuusin para sa napakatagal at napakahirap na proseso ng paggawa nito. Medyo matamis po siya, pero hindi masyadong nakakaumay. Kahit papano, mas maganda ang buhay ngayon kaysa noon dahil sa balikutsa. Ang pagkain ng matamis ay isang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pagkain. Bahagi ito ng tinatawag natin na cultural heritage. Ang pag-iibigan ng magsing-irog dito sa Quezon Province, mas lalo raw pinapatamis ng napakalagkit nilang panghimagas na lagi nilang inihahanda tuwing may kasalan. Ano pa kundi ang walang kamatayang pagkalagkit-lagkit na kalamay. Yung tamis niya, tama lang. Si John, sa tuwing nagdiriwang sila ng kanyang long-time girlfriend na si Sheila ng kanilang monthsary, ito ang kanilang iniluluto. Para po siyang glue. Hindi lang po siya basta malagkit, pero siya po yung nagpapalagkit po sa pagsasama namin. Pero dahil hindi raw kakayanin ni John na lutuin itong mag-isa,
humingi siya ng rest back sa mga kaanak at kaibigan niya. Dahil sobrang bigat po nito kapag malapit na pumaluto yung kalamay. At dahil maraming puno ng nyog sa Quezon, hindi na sila bumili ng panggata. Yung mga gagamitin po namin mga niyog dito ay kinukuha lang po namin dito sa aming mga bakuran. Kailangan ng mainit na tubig para mas lumabas yung gata ng ating niyog. Sunod na inilagay sa sako na may kawayan sa magkabilang dulo na hinahawakan ng 2 tao at tsaka nila piniga ang gata. Ang malagkit inilipat sa batya, minasa. Para mag-mix well po masyado yung ating malagkit. At tsaka binilog-bilog. Para po mas mabilis pong maluto. Sa talyasi, nagtunaw ng pulang asukal at tsaka isinama ang gata. At para hindi ito masunog, dapat walang tigil sa paghalo. Pagkakulo, isa-isa nang inilagay ang mga binilog na malagkit na bigas. Yun! Ang palatandaan nila para malamang luto na ito. Kapag ang malagkit, nagbibitak-bitak na. Pero hindi pa ito ang kalamay, kundi ang tinatawag pa lang nilang patabol. Parang style palitaw po siya. Pwede na po natin siyang kainin. Ang mga patabol, hinango mula sa talyasi at saka dinurog. Habang ang naiwang mixture ng asukal at gata sa talyasi na tinatawag naman nilang santan, tinimplahan ng condensed milk at peanut butter. Lalagyan po ng vanilla for dagdag aroma. Nung kumulo, muling inilagay dito ang minasang patabol at ang pinakahuling proseso na siya rin daw pinakamahirap at nakakapagod ang haluing mabuti ang patabol at santan para maging ganap na kalamay. Kaya dapat 2 raw talaga ang naghahalo nito. Doon na po mararanasan yung sobrang bigat kasi po nagiging solid na po siya. Alas 8 ng umaga sila nagsimula hanggang naabutan na sila ng siyam-siyam. Opo, 9 na oras. Pero sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, ito po ang kalamay ng Quezon. Sa huli, sa kasalan, sa tikiman din ang tuloy. May kakutsilya meron na. Huwag po sobra-sobra. Ang pinaka nire-recommenda nga lang po natin ay parang sukat po na kalahati ng ating palad. Dahil pag sumobra po, tataas po yung ating mga blood sugar. Sa tagal at komplikadong gawin ng mga panghimagas na ito, sigurado kahit pa yung mga mahirap pasayahin, hindi magdadamot ng matatamis nilang ngiti. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.